Bumalik sa kastilyo ng bayan sa hangganan, ipinakita ng ating bayani na tinupad niya ang kanyang pangako at nagkaloob ng lupain kay Nana's father, Tiggy Pine, at ginawang isang viscount. Ang lupain na nasa timog ng ilog, sa kabila ng bayan, ay makapal pa rin sa kagubatan sa ngayon, ngunit ipinangako ni Roland na ito ang unang uunlad kapag lumawak na ang bayan. Lahat ng negosyo sa lupain na iyon ay magiging pag-aari ng pamilya Pine. Tinanggap ng malaking lalaki ito ng buong puso at piniling mag-enjoy muna sa kanyang kagubatan para sa pangangaso. Samantala, opisyal ding iginawad ni Roland ang pagiging kabalyero kay Brian at magkakaroon siya ng lupain tuwing makakamit niya ang tagumpay sa militar. Sa wakas, natagpuan ng ating prinsipe ang epektibong paraan upang magamit ang kanyang tigang na lupain. Gagamitin niya ang ilog bilang hangganan, at ang lugar sa pagitan nito at ng kabundukan ay magiging isang lugar para sa pagsasanay ng militar. Sa kabila ng ilog, plano niyang itayo ang mga pabrika at agrikultura sa hinaharap. Balak din niyang gamitin ang kagubatan sa kanluran ng bayan, na mayaman sa kahoy, nakakain na kabute, ligaw na hayop, at mga halamang gamot. Biglang may pumasok, at tila ipinatawag si Soraya ng ating bayani. Masayang binati siya ng prinsipe, at inalok siyang lumapit at umupo, tinanong siya tungkol sa progreso ng kanyang trabaho sa City Hall. Lumabas na inatasan siya ng ating bayani na iguhit ang mga larawan ng lahat ng tao sa bayan para makagawa ng isang komprehensibong ulat. Ang bawat isa ay nakatanggap ng 10 barya para lamang maupo sa harap niya at magpakuha ng larawan, at si Soraya, na medyo naguguluhan pa rin sa buong sitwasyon, ay masigasig na ginuhit ang lahat. Ngunit ngayon, tinawag siya ng ating bayani para sa ibang gawain. Nang tanungin ni Soraya kung ano ang kanyang nasa isip, sabik na hinampes ng prinsipe ang kanyang mga kamay sa mesa. Medyo naguguluhan si Soraya sa hindi pangkaraniwang kahilingan, ngunit pumayag siya. Tinanong niya kung dapat ba siyang gumuhit mula sa kanyang imahinasyon. Inutusan ni Roland na iguhit ang isang sundalo na may hawak na mabigat na crossbow sa papel. Kinuha ni Soraya ang kanyang mahiwagang panulat at ipinahayag ni Roland na iguhit ang sundalo na may suot na armor na detalyado ang kanyang paligid. Mukhang natagpuan na ng aking kasama ang perpektong paraan upang gumamit ng isang chatbot na katulad ng GPT upang makagawa ng mga imahe. Habang nag-aalanggan si Soraya sa kanyang pagguhit, malapit na pinapanood ng prinsipe ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya, tiningnan ito ng prinsipe at sinabing, "Napaka makatotohanan nito." Pagkatapos, inutusan siyang gumuhit ng isang maliit na bilog sa itaas at gitna ng card. Sumunod si Soraya sa kanyang mga utos habang patuloy na nagbibigay ng mga utos si Roland kung ano ang dapat iguhit. Pagkatapos gumawa ng isang card, inutusan siya ng prinsipe na gumawa ng buong deck at ipinangako. Natuturuan siya kung paano gamitin ang mga ito. Pagkatapos likhain ang mga card, nagpasya siyang maglaro ng unang round kasama si Soraya, at nagtagal sila sa laro buong araw. Nang manalo ang prinsipe sa huling round sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pinakamatinding alas, napanganga si Soraya sa kapangyarihan nito. Hinanap niya si Roland para sa isa pang round, ngunit ipinagpaliban niya ito para sa susunod na araw dahil gumagabi na. Nadismaya si Soraya ng kaunti, ngunit pumayag siya. Habang nagiging dilaw ang liwanag ng bukang liwayway, isang matamis na himig ang bumalot sa hangin, at mabilis na nakilala ni Soraya ito bilang awit ni Lady Echo. Ipinaliwanag niya na tila natutunan na ni Lady Echo ang tulang itinuro niya. Nagbabasa din ng libro si Anna. Pagkatapos ng mahabang panahon, at tila nag-e-enjoy siya sa matamis na awit. Pumasok si Lady Stroll at sinabi kay Anna na tinatawag ni Sister Soraya ang lahat. Sabi ni Anna gusto niyang magbasa pa, at nag-e-enjoy din siya sa awit ni Sister Echo. Ibinunyag ni Lady Stroll na hinahangaan din ni Echo si Anna dahil sa kanyang kakayahan sa lahat ng mga bruha dito. Nagtanong si Anna kung bakit. Ipinaliwanag ni Lady Stroll na si Echo ay hindi taga Grey Castle, kundi nagmula sa pinakatimog na kontinente. Dinala siya sa Grey Castle ng mga mangangalakal ng alipin mula sa Clearwater Port, kung saan siya sinanay sa mga teknik na pang-akit sa mga lalaki upang makakuha ng mas mataas na presyo. Bagaman mas mabuti ang kanyang kasalukuyang buhay, ang kanyang nakaraan ay nananatiling misteryo na puno ng kalungkutan, at siya ay nalayo sa kanyang pamilya at napadpad sa malayo. Nalungkot si Anna para sa kanya. At idinagdag ni Lady Stroll na para kay Echo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan na tulad ni Anna ay parang nanalo sa loto, lalo pat ang kanyang pag-awit ay hindi gaanong makakatulong sa kanyang karera. Hinaplos ni Sister Stroll ang ating dalaga at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala dahil hindi na desperado at hirap ang mga bruha dito. Si Anna, ang unang bruha na nakilala ng ating bayani, ay binigyan ng kredito ni Lady Stroll bilang dahilan ng kaginhawaan ng iba.
Napansin ni Lady Straw na medyo humaba ang buhok ni Anna, at tinanong kung walang naggupit nito. Namula si Anna at sinabi niyang siya ang naggugupit nito palagi. Tiniyak ni Lady Straw na bibigyan siya ng maayos na gupit at ipinagmamalaki niyang sinabi na siya ang gumugupit ng buhok ng bawat kapatid sa samahan. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Lady Straw ang kanyang mga gamit, itinali ang buhok ni Anna, at nagsimula itong gupitan habang kinukwento na dati niyang hanap buhay ang pagiging barbero. Pagkatapos, nagtanong ng may pag-aalangan si Anna tungkol sa isang kwento sa librong binasa niya kahapon kung bakit laging kinakasal ang prinsipe sa prinsesa. Tinanong niya kung bakit palaging kailangang magpakasal ang prinsipe sa anak ng duke. Ipinaliwanag ni Sister Straw na iyon ang karaniwan. Ngunit agad na tinanong ni Anna kung bakit at paano kung ang prinsipe ay hindi gusto ang mga prinsesa o mga noble lady. Sinagot ni Sister Straw na kahit ano pa man ang gusto, ang prinsipe ay kailangang magpakasal sa isang noble dahil malamang magiging hari siya, at ang kasal ng hari ay idinidikta ng mga pampulitikal na dahilan. Idinagdag niya na mahalaga ring magkaroon ng purong dugo ang mga magiging anak ng hari. Nabigla si Anna sa revelasyon na ito dahil maaaring umaasa siya na makakapag-asawa siya kay Prinsipe Roland. Ngunit tila wala siyang pagkakataon dahil ang mga bruha ay hindi maaaring magkaanak. Naiintindihan din ni Lady Straw ito, at ayaw niyang mapalungkot si Anna tungkol dito. Matapos niyang gupitan ng buhok si Anna, maganda at kaakit-akit siya, at nagpasya si Lady Straw na baguhin ang kanyang mga kwento mula ngayon. Sinabi niya kay Anna na babalik siya sa kanyang kwarto at sinabi niyang hanapin siya kung may hindi siya naiintindihan sa binabasa. Bago siya umalis, muling nagsalita si Anna, sinasabing ang ating prinsipe ay hindi tulad ng mga nasa kwento dahil ginagawa niya ang gusto niya, anuman ang sitwasyon. Tinanong ni Lady Straw kung bakit niya iniisip iyon. Ipinaalala ni Anna na kung siya ay isang karaniwang prinsipe lang, hindi siya ililigtas. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang ating prinsipe na may hawak na papel na may nakasulat na Pythagorean Theorem. Tinuturuan niya si Sister Straw ng kaunting algebra at sinasabing magsusulat pa siya ng ilang mga ekwasyon para sa kanya na ma-memorize. Tinanong ng prinsipe kung naintindihan na niya, at tumango ang babae, huminga ng malalim, at ginamit ang kanyang kakayahan para tandaan ang ekwasyon. Mukhang sinusubukan ng ating bayani na ingatan ang kanyang kaalaman sa matematika bago bumaba ang kanyang memorya. Dahil isa siyang engineer sa kanyang nakaraang buhay, marami siyang alam tungkol sa matematika at pisika, at may kaunting kaalaman din sa iba pang mga asignatura. Kaya't pinapamemorize niya kay Straw ang mga isinulat niya upang mapanatili ang kaalaman na ito, umaasang magagamit ito sa hinaharap upang isulong ang edukasyon. Samantala, hindi pa rin niya nalalaman kung ano talaga ang magic sa mundong ito. Napakarami ng magic dito, at ginagamit ito ng mga mangkukulam upang baluktutin ang mga natural na batas sa mga paraan na hindi niya maikumpara sa ibang mapagkukunan ng enerhiya tulad ng kuryente. Ang tanging paraan para tunay na malaman ang pinagmulan ng kapangyarihan ng magic ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa universo mismo. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga natuklasan ni Einstein at lahat ng mga teoryang iyon, at napagtanto na maaaring nadiskubre na ng mga siyentipiko sa kanyang mundo ang kapangyarihang ito, ngunit wala silang paraan upang patunayan ang pag-iral nito dahil walang mga mangkukulam sa paligid. Biglang naantala ang kanyang pangangarap ng gising. At habang lumilipis ang mga oras, nagpasya ang ating bayani na tapusin na ang araw. Tumayo ang babae mula sa kanyang kinauupuan, ngunit bago umalis, sinabi niyang may tanong siyang nais itanong. Binigyan siya ng batang lalaki ng pahintulot na magsalita. Kaya tinanong siya ng babae kung bakit niya napagpasyahang tanggapin ang mga mangkukulam, at kung hindi ba siya natatakot sa banta ng simbahan. Inasahan na ni Roland ang tanong na iyon, ngunit muntik na siyang mabulunan sa kanyang tiyan nang tanungin siya ng babae kung ikakasal ba siya sa isang mangkukulam. Habang pinupunasan ang kanyang mukha, tinanong niya kung bakit kailangan niyang itanong ang ganoong katanungan. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang mag-imagine kung ano ang magiging buhay niya kung ikakasal siya sa isang mangkukulam, at naalala niya si Anna. Ang lahat ng mga magandang alaala ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ng pag-iisip, masaya niyang sinabing ikakasal talaga siya sa isang mangkukulam. Habang lalong dumidilim ang gabi sa labas, nakikita natin si Nightingale sa kanyang kasuotan ng kabalyero, handa ng matulog. Sa loob-loob niya, gusto niyang pagmasdan ang kanyang kahangahangang katawan, at maaari mo ring gawin iyon. Pindutin lamang ang pause button ng video. Samantala, si Wendy, na laging nakapikit ang mga mata, ay tinanong si Nightingale kung bakit ito nag-iisip ng malalim, at nagtataka kung may nangyaring maganda dahil bihira niyang makita itong ngumiti ng ganito. Ang eksena ay bumalik sa mas maaga, kung saan tinanong ni Sister Straw ang tanong tungkol sa kung magpapakasal ba ang bayani sa isang mangkukulam.
Lumalabas na si Nightingale ay hindi isang mabuting tao. Pinapakinggan niya ang kanilang usapan, at nang marinig ang tugon ng prinsipe, nagliwanag ang kanyang mga mata sa pag-asa. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy na tinatanong ni Wendy ang pinagmulan ng masayang ngiti ni Nightingale, at nagtatanong kung nanalo siya sa isang magaling na laro ng baraha. Dumating ang susunod na araw, at nakikita natin ang mga sundalo na tinitingnan ng kanilang kapitan, si Iron Axe. Masigasig niyang pinipilit ang mga ito sa kanilang pagsasanay, at ang punong kabalyero ay namangha sa enerhiya na ipinapakita ng mga lalaki. Naalala niya kung paano, bago ang taglamig, sila ay isang grupo lamang ng mga menero at mangangaso na may tamad na ugali, ngunit ngayon ay naging ganap na mga mandirigma. Alam niya na kapag natikman na ng mga lalaking ito ang kanilang unang labanan, sila'y magiging tunay na mga sundalo. Dumating si Prinsipe Roland sa eksena at tinanong si Knight Carter tungkol sa progreso. Sinabi ng kabalyero na maayos ang pagsasanay, ngunit may kuryosidad na tinanong ang tungkol sa babaeng kasama niya, nagtatanong kung siya ba'y isang mangkukulam. Masayang kinumpirma ito ng prinsipe, at inutusan ang kanyang kabalyero na ipunan ang lahat dahil mayroon siyang anunsyo. Agad na ipinatawag ng kabalyero ang mga sundalo upang magtipon, at ng lahat ay nakahanay na, nagsimula ang ating bayani na magsalita, unay binati niya sila ng mainit. Sa hindi inaasahan, tumalon si Hunter Iron Axe pasulong na parang isang demonyo na handang kumuha ng buhay, at si Knight Carter ay agad na nag-alisto, mabilis na tumakbo upang protektahan ang prinsipe. Bigla, bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod at yumuko sa harap ng mangkukulam, tinatawag itong pinuno ng kanyang angkan. Ang lahat ng naruroon ay nabigla sa narinig. Ang eksena ay agad na lumipat sa isang oras kung saan isang apoy ang sumasayaw sa paligid. Nakita natin ang isang batang lalaki na may malaking palakol na pumuputol sa mga tao, at nakita rin natin ang parehong mangkukulam na sumisigaw sa takot habang ang maruming talim ng taong ito ay kumuha ng kanyang pinakatapat na lingkod. Pagkatapos noon, siya ay arroganting bumaling sa kanya at tinanong kung siya ba ang huling miyembro ng Osha clan. Parang ang kanyang tapat na lingkod, si Iron Axe, ay buhay pa. Kaya't nang gumawa ng kanyang galaw ang taong ito at inangkin ang kanyang katawan, ang kanyang lingkod ay sumagot, sinabihan siya na umatras. Ngunit bam! Isang tao ang bumugbog sa lalaki mula sa likod ng napakalakas, at siya'y bumagsak na parang isang sako ng patatas. Patuloy na ipinapahiya ng maruming lalaki ang mangkukulam sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang katawan. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na dalhin siya sa Clearwater Port, iniisip na sila'y nakahanap ng ginto. Samantala, ang kanyang lingkod ay halos nawalan na ng malay, dahan daw ang pumikit habang ang kanyang kamalayan ay nawawala na, at ang mga masamang tao ay nagsimula ng iligpit ang kanilang mga gamit upang makalayo. Sa kasalukuyang sandali, ibinunyag ni Iron Axe na pagkatapos mawala ang mangkukulam, tumanggi siyang sumali sa anumang iba pang angkan. Ang kanyang tanging layunin ay iligtas si Lady Echo. Ipinaliwanag niya kung paano siya naghanap sa hindi mabilang na mga merkado ng alipin mula sa malayong timog ng Clearwater Port, ngunit walang natagpo ang bakas. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nanunumpa sa tatlong Diyos na siya ay mananatili sa tabi ni Prinsipe Roland sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Inamin niya na hindi niya nakontrol ang kanyang sarili nang makita niya ito, kaya nararapat siyang parusahan. Lumapit ang prinsipe, sinabihan siyang kalmayan ang sarili at tumayo. Nagbigay ng pahiwatig ang prinsipe na maaaring hindi malayo sa posibilidad ang pagtulong kay Iron Axe na makapaghiganti para sa kanyang angkan. Nagliwanag si Iron Axe, nagtatanong kung talagang gagawin nila ito. Kinumpirma ng prinsipe, sinasabing hindi ito mangyayari sa ngayon, ngunit gagawin nila sa hinaharap. Napakasaya ni Iron Axe sa balitang ito, at muling tiniyak kay Lady Echo na makakabalik siya sa kanilang lupain balang araw. Tumugon si Lady Echo sa pagsasabing hindi na siya ang pinuno ng angkan. Kaya't sa wakas, naunawaan ng lahat kung bakit humanga si Lady Echo kay Anna sa kanyang makapangyarihang mga kakayahan sa magic dahil nais niyang ipaglaban ang kanyang angkan, samantala nalulunod ang ating bayani sa kanyang sariling pag-iisip. Dahil sa kwento ni Iron Axe tungkol sa matinding timog na talagang nakakapukaw ng interes. Sa katunayan, sa timog, may isang itim na likidong tumutulo mula sa lupa. At nasusunog ng ilang araw nang hindi naglalaho. Habang lalo siyang nag-iisip, napansin niya na natuklasan niya ang isang malaking reserba ng langis. Hindi lang basta mga deposito sa ilalim ng lupa, kundi isang tunay na bukal ng langis. Sa isip niya, ang ideya ng langis ay nagdadala ng mga pangarap ng mga jet at mabilis na kotse. Dahil alam niyang maaari niyang gamitin ito para sa mga makina ng pagsusunog kung mayroon siyang langis. Kaya't casual na ipinahayag ng prinsipe na kapag siya na ang hari, maglalaan siya ng mga mapagkukunan upang angkinan ang matinding timog para sa angkan ng Osha. Halos magdiwang si Iron Axe.
Nagpapasalamat sa ating bayani at nangangakong susundin ang kanyang pamumuno. Ngunit naging seryoso ang prinsipe at pinaalalahanan si Iron Axe, na ang kanyang mga ginawa ngayong araw ay lumabag sa mga alituntunin ng unang hukbo. Kaya't siya ay pinarusahan ng 2 araw na pagkakakulong. Tinanggap ito ng ating kapitan ng hukbo at sumang-ayon sa kanyang parusa. Sa kalaunan, naroon tayo sa kagubatan. Isang sundalo ang nagtanong sa kanyang kasamahan kung ano ang nangyari kay Kapitan Iron Axe. Itinuwid siya ng kanyang kasamahan. Sinabi na tawagin na lang siyang team leader. Dahil nais ng prinsipe na gamitin ng lahat ang kanilang rango. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Iron Axe. At umaasa silang na hindi mapaparusahan ng malala si Iron Axe. Habang iniisip ito ng sundalo, casual na lumapit ang prinsipe kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na nagbigay ng saludo si Carter. At tahimik na nag-uusap ang mga sundalo tungkol sa pagkawala ni Iron Axe. Lumapit ang prinsipe at nagsalita sa lahat. Ipinaalam na pansamantalang ititigil ang kanilang pagsasanay. Matapos niyang sabihin ang kanyang layunin, dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Ipinakilala niya ang babaeng nasa tabi niya bilang si Witch Echo, kamag-anak ni Iron Axe na matagal nang nawawala. Ipinaliwanag niya na dahil sa hindi makatwirang aksyon ng kanilang kapitan, siya ay pinarusahan ng 2 araw na pagkakakulong. Binigyang diin niya na ang lahat ng naririto ay kabilang sa mga pinakamahuhusay na sundalo ng unang hukbo. At isang mahalagang tuntunin ng pagiging sundalo ay ang pagsunod sa utos. Upang bigyang diin ang kanyang punto, tinanong ng prinsipe kung nauunawaan nila. At tumugon ang mga sundalo ng may malakas na, oo. Hinubad ni Echo ang kanyang hoodie. Ipinakita ang kanyang sarili, habang patuloy na ipinapaliwanag ng prinsipe na kaya niyang gayahin ang iba't ibang tunog. Kabilang ang mga instrumentong pangmusika at mga kantang pangmarcha. Inutusan niya na ang boses na ginagaya ni Echo ay hindi ang boses ni Iron Axe. At ang kanyang mga utos na ginagaya ang gagabay sa kanilang mga galaw. Napanatilihin silang nasa tamang formasayon. Naguguluhan ang mga sundalo sa konsepto ng mga kantang pangmarcha. Nang itapon ni Echo ang kanyang balabal, idinagdag ng prinsipe na sa labanan. Siya ang magiging kanilang bandila. Parang VIP sa isang rock show, pero para sa digmaan. Binigyang diin niya na kailangang protektahan siya ng lahat tulad ng kanilang paboritong gitara. Matapos ang mga formalidad, nagsimula ng umawit si Echo. Ang kanyang matamis na melodya ay lumulutang sa hangin. At hindi lang basta anumang tunog kundi isang himno ng labanan upang pukawin ang hukbo. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatayo sa pagbabantay ang mga sundalo ng biglang isang palasoang. Tumama sa puso ng isang sundalo na walang kabog-abog. Bago pa sila makakilos, higit pang mga palaso ang tumama sa kanilang mga target. Nag-iwan ng mga natitirang sundalo na sumisigaw sa sakit. Nakatayo roon ang nag-aasam na maging hari. Si Timothy, suot ang gintong baluti mula ulo hanggang paa. Nangunguna sa hukbo ng libu-libong kabalyero. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagsalakay sa kanyang kapatid sa gitna ng gabi habang siya'y natutulog. Ngunit itinama sila ni Timothy. Sinabing gising na siya ngayon dahil sadyang nagpadala siya ng diversion army sa pangunahing daan. Habang nagdala ng mga piling kabalyero mula sa silangan upang siya'y sorpresahin. Binanggit niya na kahit na gustuhin niyang tumakas ngayon, hindi siya makakaalis sa gabi. Sumang-ayon ang kanyang kabalyero, sinasabing malaking tabo ang magpababa ng mga tropa sa gabi, at kung susubukan niyang gawin iyon, magugupo ang buong hukbo tulad ng mga biskwit. Ngunit ibinunyag ng mapanlinlang na kapatid na kilalang-kilala niya ang kanyang kapatid na babae, tiwala siyang siya'y duwag na tatakas, iiwanan ng kanyang mga mamamayan upang paslangin. Ngunit tiyak siya na mahuhuli niya ito. Tinitiyak na hindi ito makakatakas kahit makarating siya sa puerto ng Clearwater. Inilatag ng kabalyero ang kanilang plano sa labanan. Sasakupan niya ang Eagle City habang hinahanap ni Timothy si Garcia. Kapag naitakda na ang plano, hinikayat ni Timothy ang kanyang mga sundalo, sinasabing itaas ang watawat ng Grey Castle Kingdom. Sila'y sumugod patungo sa mga natatakot na sundalo. Tamba na bago pa sila makaisip na tumakbo. Ngumiti ang kabalyero sa kaguluhan, nangangako sa kanilang hari na kanilang wawasakin ang kanilang mga kaaway na parang alikabok. Sinuri ni Timothy ang paligid upang hanapin ang kanyang ibang kabalyero. Si Francis, na dapat na namuno sa diversion bilang pang-akit. Dahil hindi pa bumabalik si Francis, kumbinsido ang hari na ang sakam na tao ay malamang na nanlolob na sa mga kayamanan ni Garcia para sa kanyang sarili. Biglang pumuti ang mukha ng kanyang kabalyero nang ituro nito ang harapan. Paglingon niya, nakita nila ang silwete ng isang malaking hukbo. Na pinangungunahan ni Garcia Wimbledon, ipinagmamalaking iwinawagayway ang kanyang watawat bilang reyna ng Clearwater. May kumpiyansa sa kanyang tinig.
Hinihikayat niya ang kanyang mga sundalo na huwag matakot at itinaas nila ang kanilang mga sibat, handang lumaban. Habang ngumingiti siya ng may kumpiyansa. Galit na galit naman ang kanyang kapatid na makita siya roon kasama ang kanyang hukbo. Ngunit kahit gaano pa siya kapanipaniwala, sigurado siya na ito na ang huling pagkakataon. Na siya'y magmamatapang dahil nasa sabik siyang wasakin siya at ang kanyang hukbo. Samantala, narito tayo sa pasukan ng Eagle City ni Garcia. At doon natin nakita si Francis habang pumapasok siya sa lungsod. Nakita niya ang mga takot na lokal na agad. Nagsara ng kanilang mga pintuan at bintana pagkakita sa kanilang platen. Nagsisimulang maghinala si Francis. Alam niyang hindi tanga ang ikatlong prinsesa para iwanang walang depensa ang mga pader. Biglang naaamoy niya ang isang kakaibang amoy at sinabi sa lahat na may mabaho rito. Pumunta sa town hall. Mukhang may nabubulok na sa loob ng imburnal. Pagdating nila sa town hall, pumasok ang kabalyero sa bulwagan kasama ang kanyang mga sundalo. Ilang sandali pa, sinabi ng sundalo sa duke na kanila nang sinaliksik ang basement ngunit walang nahanap na mahalaga. Nagwala ang duke, sinisipa ang mga gamit sa paligid. Napagtanto niya sa wakas na plano ito ng prinsesa mula sa simula. Kung nagmamadali siyang umatras, hindi niya sana hinalughog ang buong kastilyo para sa mga mahahalagang bagay. Mukhang matagal na siyang handa na iwanan ang lungsod. Tamang-tama, dumating ang masamang balita na ang North Gate ay nasusunog. Nagmadali siyang lumabas upang makita ang mga naglalagablab na apoy at usok na tumataas. Inutusan ng kabalyero ang mga sundalo na manatiling kalmado at patayin ang apoy. Ngunit sumigaw ang isang sundalo na kumakalat ang apoy at walang magagawa ang tubig. Nang marinig ito, muling nabigla si Duke Francis. Ipinaliwanag ng sundalo na hindi lang walang epekto ang tubig kundi mas lalo pang kakalat ang apoy. Bigla namang dumating ang isa pang sundalo, na dala ang masamang balita na ang apoy ay umabot na sa lungsod at hindi ito makontrol ng kanilang mga tropa. Mabilis itong kumakalat, muling nabigla ang kabalyero, at sa pagkakataong ito, labis siyang natakot. Nang maisip niya ang apoy na hindi mapigilan, agad niyang inisip na ito'y gawa ng mga mangkukulam, at sigurado siyang tinutulungan sila ni Garcia. Gayunpaman, pinakalma niya ang kanyang mga sundalo na huwag magpanik at sinabi sa kanila na ang demonyong apoy na ito ay ginawa ng mga mangkukulam sa ilalim ng utos ni Garcia. Sumakay siya sa kanyang kabayo at hinikayat ang mga sundalo na sundan siya dahil aalis sila sa lugar na ito ng buhay sa pamamagitan ng pagdaan sa apoy. Nagmamadali silang dumaan sa mga nag-aalab na apoy, habang sumisigaw ang kabalyero sa lahat na magpatuloy sa pagtakbo, naniniwalang hawak nila ang banal na bato ng paghuhusga. Nagpatuloy sila sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nagsimula ng gumuho ang mga gusali sa kaliwat kanan, ngunit nilampasan ng duke ang bawat hadlang na parang isang bayani. Pagkatapos makalabas sa unang box zone ng apoy, lumingon siya upang tiyakin sa kanyang mga sundalo na ligtas na sila, ngunit nakita niya na tinupok na sila ng apoy. Nanginginig siya habang tinatitigan ang bato, nagtataka kung bakit hindi man lang kumilos ang banal na bato ng paghuhusga. Pinagmamasdan niya ang pagbagsak ng lungsod sa paligid niya, at unti-unting sumisid sa kanyang puso ang takot na madaganan ng mga bumabagsak na debris. Kapag tiningnan mula sa itaas, makikitang ang buong Eagle City ay tila nasunog na ng husto. Sa wakas, lumabas ang duke mula sa gate, nanginginig ang kanyang mga paa at puno ng mga pasa. Napagtanto niyang hindi sila protektado ng banal na bato ng paghuhusga, kaya alam niyang hindi ito gawa ng mga mangkukulam. Habang bumabagsak siya sa kanyang mga tuhod, isang higanting tao na may dalang palakol ang lumitaw. Habang nanginginig siya sa takot sa kanyang kapalaran, nagngangalit ang lalaking nasa harap niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang palakol, at walang awang pinugutan siya ng ulo. Samantala, habang naghahanda para sa labanan si Timothy at ang kanyang mga sundalo, nagkukunwang nag-aabang din ang mga sundalo ni Garcia. Ang sagupaan ay naging isang madugong labanan para sa mga kawawang taong ito. Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagsasalpukan at nagtataga, isang ganap na kaguluhan habang ang isang sundalo ay sumubok tumagos patungo sa reyna, na nakaupo ng maharlika sa kanyang trono na napapalibutan ng mga sundalo. Iniangat lang niya ang kanyang kamay, hindi man lang nag-abala na magsalita ng kahit ano. At sa isang kumpas ng kanyang daliri, sumugod ang mga sundalo at pinutol ang mga binti ng kabayo sa isang iglap. Bumagsak ang kawawang sundalo sa lupa, at bago pa siya makapagkurap, muling iwiniwas-iwas ng sundalo ang kanyang palakol, at tinapos siya sa isang mabagsik na palo. Nagsimulang mataranta ang grupo ni Timothy. Isa pang hukbo ang nakamasid sa kanila. Ito ang mga tao mula sa pinakatimog na rehiyon, kung saan nagmula sina Lady Echo at ang kapitan nating si Iron Axe. At dahil puno ng langis ang pinakatimog na rehiyon, nagsimula akong mag-isip na ang sunog sa lungsod ay sinimula ng langis.
Kaya hindi nakatakatakang hindi ito mapatay ni Duke Francis. Itinaas ng mga taong ito ang kanilang mga palakol at sumugod diretso sa hukbo ni Timothy, nagwawasiwas at nagtataga ng walang humpay. Pinutol nila ang mga sundalo na parang hiniwa lamang na pipino. Hindi na ito labanan. Ito ay isang-isang panig na pagpatay. Dominado ng mga sundalo ni Garcia ang buong eksena sa kanilang lakas. Nakangiti lang si Lady habang pinapanood ang kaguluhan, habang ang mukha ni Timothy ay puno ng takot at pangamba. Kinakagat niya ang kanyang mga kuko, hindi makapag-isip ng malinaw. Inutusan niya ang kanyang kabalyero na patunugan ang trumpeta at magtipon muli, ngunit malungkot na sinabi ng kabalyero na huli na. Patuloy na kinakagat ni Timothy ang kanyang mga kuko, inuutusan ang kanyang mga sundalo na umatras. Nagpaikot siya ng kabayo at mabilis na tumakbo sa kabaligtaran direksyon. Naniniwalang makakaganti siya sa kanyang kapatid sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ng magulong sagupaan ng dalawang matigas na magkatunggaling magkapatid na nag-aagawan sa teritoryo. Bumalik tayo sa border town. At mukhang naghahanda na si Prinsipe Roland na harapin ang Longsong Fortress. Sigurado siyang susubukang umatake ang Longsong ngayon. Dahil iniisip nilang mahina pa ang border town pagkatapos ng mga buwan ng demonyo. Ngunit handa na ang ating bayani para dito. Wala man gaanong pulbere sa imbakan, sapat na ito upang pigilan ang paglusob. Nag-iisip siya kung lilipat ba siya sa Longsong Fortress kapag siya'y nanalo. Pero malamang hindi, dahil ang pakikitungo sa mga basurang maharlika ay magiging isang bangungot. Mas mabuti pang manatili sa kanyang komportableng border town at palawakin ito gamit ang mga yaman ng Longsong. Iniisip pa lang niya ang lahat ng mga manggagawa at bihasang manggagawa na makukuha niya pagkatapos ng digmaan. Ay nagpapangiti na sa kanya. Nasa sabik na siyang talunin si Duke Ryan ng Longsong sa digmaan upang makuha ang bawat sentimo mula sa kanya. At ang pag-iisip lang na iyon ay nagpapalaway na sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay na paparating. At isang kidlat ang tumama sa kanya matapos bumagsak sa bintana. Binigyan siya ng matinding suntok sa kanyang dibdib. Pagkatapos gumaling, agad na humingi ng balita ang binata. Masayang iniulat ni Lightning na umaatake na ang Longsong Fortress.